age is really does not the matter. Ano na naman? Pero para lang to sa mga nasa tamang edad at nasa tamang lugar ang pag-iisip. Good day sa inyo for today's video. Magbibigay lang tayo ng comment and opinion sa general situations ngayon, sa general issue ngayon. So, may mga pangyayari kasi na ganito talaga at merong latest lang na lumabas sa social media about this kind of topic. So, bigay lang tayo ng opinion kasi medyo nakaka-awkward, nakaka-cringe yung issue yun. Pero hindi ko babanggitin kung ano yun at kung ano yung pinaka-topic. I-generalize ulit natin. So, yung sinasabi ko kanina, nasa tamang pag-iisip, tamang edad, tamang pag-iisip, age doesn't matter, di ba? Ang tinutukoy ko dito is yung pwede kayong magkaroon ng relationship kahit mahaba at malaki ang agwat ninyo kung ang bawat isa ay pareho ng marunong magdesisyon at pareho ng nag-iisip ng mga dapat at tama. Halimbawa, 18, 19, 20, ang gap ng kapartner niya o karelasyon niya ay nasa 30s to 40s. Maaari pa. Okay, kasi meron naman talagang ganyan. Or, let's say, 25 to 30s and 40s to 50s, pwede pa din. Bakit? Yung mga age na yon, maaari nang makapag-isip ng mga tama, nag-iisip ng desisyon na dapat, at marunong na kahit papaano sa mundo ng relasyon. Hindi yung ikaw na nasa tamang edad na at marami ng karanasan, marami ng experience sa totoong buhay, at makikipagrelasyon ka doon sa pabukadkad pa lang ang buhay sa mundo na hindi pa nakakaranas ng mga problemang malalalim, decision making, mga trial sa buhay. Hindi pwede. Isa pa, pag ikaw na ipagrelasyon sa ganong edad na talagang pabukadkad pa lang, para mo siyang kinontrol, para mo siyang hinawakan, hindi mo siya binigyan ng kalayaan para ma-experience pa ang mga bagay-bagay sa buhay niya at sa mga darating pa na level ng buhay niya. Okay? I am talking about bata pa talaga. So, wala tayong karapatan, ikaw na may tamang edad o matanda na, let's say, na makipagrelasyon sa talaga namang literal na bata. Dahil, para mo siyang kinulong. Dahil marami pang mangyayari sa buhay niya. Marami pa siyang makikilala, marami siyang may experience, marami pa siyang matututunan na hindi pa dapat papasukan ng tunay na relasyon. Ano bang alam niya doon? Anong alam ng bata sa pakikipagrelasyon? Ang hirap-hirap ng buhay. Okay? Dapat sa mga yan, nagsisimula munang mag-aral, matuto, ma-experience ang mga iba't ibang klase ng challenges ng buhay, mag-enjoy lalo. Hindi yung papasukan natin sila ng seryosong bagay tulad ng relationship. Ngayon, kung yung batang yan ay merong crush or nagkakagusto, panigurado, normal lang doon sa kapwa niya, bata or ka-age niya, na kung saan pwedeng lumipas at hindi seryoso. Okay? So, normal yon, part yun ng paglaki nila, nagkakagusto, nagkaka-crush, doon sa kapareho nilang age. Okay? So, normal. Okay? Tapos, pagdating ng level up na ulit siya, mangyayari ulit yun doon sa ka-age niya. Ngayon, kung dumating man yung time na dahil teenage na siya, for example, magkakajowa yan for sure. Pero teenage din ang jojowain yan. Na kung saan, hindi naman din talaga seryoso pa. Na pwede pang matapos yun, pwede pang maghiwalay. So ngayon, balik tayo doon sa age doesn't matter. Ang tinutukoy ko dito, yung ikaw ay matino na mag-isip tapos papatol ka doon sa mas wala pang kaisip-isip. Ay, wag! Wag guys, masakit sa ulo, masakit sa puso, nakakaawa yung bata. 'Di ba? Ikaw na marami ng experience, yung bata magsisimula pa lang, tapos siseryosohin mong ikarelasyon. Kung nangyari man nga na nagkatuluyan na, let's say, 'di ba, si bata at si tamang edad, lumipas ang panahon. Okay, nagkaedad na rin 'to, mas lalo siya nagkaedad na wala na yung part ng buhay niya na dapat bata siya. Na dapat na-enjoy niya pa lahat. Na dapat nag-explore pa siya, na dapat naintindihan niya pa ang tunay na buhay. Well, kung ikaw naman ay matino, matanda ka, tinuruan mo siya ng mga bagay-bagay, na-influensyahan mo na siya, hindi ko masasabing okay pa din. Kasi, ikaw mismo yung nag-influence sa kanya, hindi sa sarili niya or iba pang taong nakapaligid sa kanya, kundi sa'yo na siya nakatutok. So, balik tayo dito sa sinasabi ko, kinulong mo siya. Tinanggalan mo siya ng kalayaan. Sige, let's say, masaya na siya ngayon. Pero para sa akin, kulang ang kabataan niya, kulang ang buhay niya. Ito guys, alam niyo yung tinutukoy ko. Konting hint lang,
Itong bata na sinasabi kong bata ay high schooler pa lang. At itong si tamang edad na is a working adult na marami ng experience sa buhay at marami nang nagawang trabaho. Tapos sila yung magmamatch. Tapos sabi, dun pa lang sa mga oras na yon sila na. Well, sabi ko nga kanina, hindi natin yan itatopic, i-generalize natin yung mga ganitong pangyayari. Ito yung lagi kong sinasabi na dapat sa ating mga adult, habang tumatanda tayo, hindi tayo paurong. You know, kung adult na tayo, maghanap tayo ng tamang kapareha, kung wala ka pang partner, kung single ka, maghanap ka ng tamang kasama sa buhay. Okay? Yung pareho kayong mag-isip, pareho kayong maraming experience sa buhay, na kung saan hindi ka manggugulo ng bata para ma-pleasure ka at ma-complement yung buhay mo na dapat may partner na ako tapos ang papartnerin mo yung hindi akma para sa'yo. Well, sige, bottom line. Doon na tayo sa dulo. Okay kayo ngayon, okay ang life nyo. Pero dapat kasi hindi na inilabas pa sa publiko at inilihim na lang kung maayos na naman na ang buhay nyo. Kumbaga, solemn ba? Naging solemn na lang sana yung pinagmulan ng pagsasama nyong masaya ngayon. Okay? Kasi talaga namang dahil sa pagmumulat mo sa tao ng pagsimula ng relasyon ninyo is yung mundo nabuksan ng kamalayan sa ginawa mo na hindi naman talaga dapat. Sa ginawa niya. I'm sorry. Minumo ko no? Passing tabi doon sa mga masasayaang buhay ngayon, mag-asawa, magkarelasyon na malaki ang age gap. Okay? Hindi kayo pasok doon sa point ko. Kasi sabi ko nga kanina, age doesn't matter talaga, I agree. Pero dapat, pareho kayong nasa tamang pag-iisip nung nag-start kayo magkarelasyon. Kahit gaano pa kalawak yan at kahaba, yung gap ninyo. Pero pareho kayong nasa tama ng pag-iisip. Hindi tulad nitong issue ngayon na talaga namang wala pa, kid na kid talaga, tas ikaw adult na. Hindi talaga. Okay? So, relax lang. Kung sakali mong mayroon ka nagustuhan na bata, kung ikaw nanonood ka ngayon, matanda ka na, adult ka na, single ka pa, mayroon kang nakitang medyo parang nakapukaw ng pansin mo, siguro manahimik ka muna, tas antayin mo siyang maging adult. At kung single siya at ikaw single pa din, kahit mahaba ang gap ninyo, basta siya adult na, doon ka pumasok sa buhay niya. Ayun. Gets nyo yun? And yun guys, marami na nag-vlog nito, marami na rin ang naki-isosyo dito, marami na rin nag-comments at sobrang daming comments na iisa lang ang point na dapat hindi. So, yun na nga. Nakiki-opinion lang din tayo, so marami din naman siguro mag-agree dito sa vlog na to. Kaya kayo dyan, habang tumatanda tayo at bata ka pa, enjoy the life. Kung may jowa ka, huwag masyadong seryoso kung wala pa kayo sa tamang pag-iisip pareho. Alamin nyo muna yung mga dapat yung gawin sa buhay ninyo kasi mas masarap mabuhay ng tama yung kinalulugaran mo pag adult ka na. Okay? Huwag kayong magmadali masyado. And para naman doon sa mga adult na at single ka pa rin, humanap ka ng tamang kapareha na para sa'yo, na kung saan pareho kayong mag-grow sa isa't isa, yung wala kayong ikukulong sa isa't isa dahil pareho na kayong adult. Okay? And yun lang, good luck sa ating lahat sa mundong to. Huwag inilalabas lagi lahat, lalo na pag medyo cringe, awkward at hindi naman dapat. Bye guys! Thank you for watching. Yun lang.